naman tayo ngayon sa Kabakwit. Titingnan natin doon sa Kabakwit kung sapa, kung may lalaglag ba na bunga ng nyug. Iaakyat natin, iagis sa taas para hindi maanod ng baha. Okay. Hirap ng daanan dito. Dito na tayo. Maraming laglag na nyug sa sapa. Yan o. Yan pa. Yun. Meron pa doon. Sa mga gilid-gilid. Galing doon sa lubi na sinasaka namin. Laglag siya. Lalagay natin doon sa itaas para hindi maano to sa sapa, sa baha. Ito na mga nyug. Ihagis natin doon sa itaas. Diyan. Galingan dito yung laglag na nyug. Ito siya. Yung ito naman sa puno dito. Yung puno na yan, kaya yan. Sa taas. Sa itaas siya. Mataas yan. Layog. Madaming siyang patay. Kaya nagsilaglaglagan na. Ang ano lang nito kasi pag lalaglag to, pare dito sa pa, pag lumakas yung ulan, maha. Sayang lang, maanod yung mga bunga. Kaya pinupuntahan ko to dito. Titingnan ko kung may ano ba, may laglag para iakyat dun sa itaas. Pwede maanod siya, safety siya dun sa taas. Ilalagay na natin dun, ihagis na. So, sprouted na siya. May tumubo na. So kahit ganyan pagkataas ng tubo niya, makapal pa rin yung nyug sa ilalim yung ano niya, yung pinukupra. Taas. Doon naman tayo sa kabila. Sa sapa pa rin. Pupuntahan natin yun. Tingnan natin kung may laglag pa na yun. Puntahan na natin. Doon tayo galing kanina. Ito naman tayo. Ito. Malaking kahoy o puno ng kahoy. Sign ito ng treasure. Palatandaan to. Isa kasi itong centennial tree. Centennial tree. Pambihira lang ang kahoy na ganito kalaki. Dito sa area na to. Ito lang ang may malaking kahoy. Malaki siya kasi nasa tabi ng sapa. Centennial tree yan. Laki na puno ng kahoy. Kaso lang na putulan na yan sa bagyo. So, kahit na maputol man, buhay pa rin siya, katayo pa rin siya. Laking kahoy.
Kaya sayang yan sa may nilagay na treasure dito area. Yung dating pinagtataguan ng mga Hapon.